Maligayang pagdating. Alam mo, lagi nating naririnig yung tungkol sa budget, 'di ba? Billion-billion para sa mga kalsada, mga tulay. Pero naisip mo na ba, paano ba talaga 'yun? Saan napupunta? Paano nawawala yung iba? Oo nga eh. Laking tanong yan. Ngayon, susubukan nating silipin yung isang malaking ahensya, yung Department of Public Works and Highways, or DPWH, para himayin natin yung tinatawag na anatomy of corruption. Paano ba ito gumagana sa loob? Interesting topic yan. Oo. At ito yung unang part ng discussion natin about digital activism and cybersecurity kasi dito mag-uugat yung mga susunod. So, ang mission natin for today, intindihin base sa isang pag-aaral ng Procurement Watch Incorporated, paano ba nagiging talamak yung korupsyon? Tapos, paano ito nagiging trigger para yung mga ordinaryong tao, yung citizens, kumilos at magbantay? Sige, let's dive into that. Okay, simulan natin. Hindi naman siguro bago sa pandinig ng marami na parang laging may issue sa DPWH, di ba? May mga kwento ng kickback, sabwatan, pero gaano ba talaga yung kalalim base sa ebidensya? Oo, at importante na tingnan natin yan. Hindi lang yung parang isolated cases, no? Kundi yung buong sistema. Kasi based dun sa pag-aaral na binanggit mo, maraming anyo itong korupsyon sa construction, lalo na sa DPWH. Siyempre, ang pinakakilala, yun nga, yung kickbacks, di ba? Porsyento sa kontratista na napupunta sa opisyal. Okay, yun yung classic. Oo, yun yung classic. Pero marami pa. Nariyan yung bid rigging, yung pag-aayos ng presyo. Kumbaga, bago pa yung bidding, may usapan na sila para manipulahin kung sino mananalo, magkano yung presyo. Lutong makawa na. Parang ganon. Minsan nga, nagiging cartel bidding pa. Isang grupo lang talaga ng kontratista, sila-sila lang nagpapasahan ng projects. Teka, parang ang organisado naman yan. Hindi lang parang individual na corrupt official. Eksakto. Organized talaga. Tapos, may iba pang methods eh. Nandyan yung quality substitution. Ito yung gagamit sila ng mas mababang klase ng materyales. Kaya pala. Oo, kaysa dun sa nasa kontrata, para makapagtipid yung kontraktor. Kaya yung kalsada, bagong gawa pa lang, pero sira agad. Gets ko. Yun pala yun. Meron ding phantom contractors. Ito, kontratista na binabayaran, pero wala namang ginawang trabaho. Ha? Paano nangyayari yun? Well, yun nga, mga ghost projects or ghost activity siguro. Tapos, meron ding progress payment fraud. Sisingilin na yung bayad, pero yung trabaho hindi pa tapos. O kaya, di maayos yung pagkakagawa. Tapos, syempre, cost padding, pagpapalabo ng gastos. At saka yung tailored specifications. Inaayos yung requirements para isang specific na contractor lang yung pwedeng mag-qualify. Wow! Ang dami pala! Parang buong proseso pwedeng pasukan ng anomalya. Oo, from planning, bidding, implementation hanggang payment. Lahat yan, pag pinagsama-sama mo, makikita mo vulnerable talaga yung sistema. Grabe. At may isang malaking kaso na nabanggit sa study na talagang nagpakita nitong sistema, di ba? Yung NRIMP1? Oo. Crucial yun. Yung National Road Improvement and Management Project Phase 1. Kailangang pag-usapan to kasi ito yung nagbigay ng hard evidence kung gaano kalawak yung problema. Project to na funded ng World Bank. $150 million. Malaking pera yan. Oo, World Bank funds pa. Meron ang nadiskubre mismo ng investigation ng World Bank. Isang institutionalized cartel. Hindi lang basta sa buhatan. Organisadong kartel ng mga kontratista, mga taga-DPWH at ilang politiko. Sila yung nagsabuatan. Institutionalized cartel. Grabe yung term na yan. Gaano kalaki yung estimate na nawala? Tinataya ng World Bank na mga $30 million hanggang $45 million ang napunta sa bulsa nitong kartel. Ano? $45 million? Oo. That's roughly 15 to 30 ng buong pondo ng project. Imagine yun. Yung mismong findings ng Department of Institutional Integrity ng World Bank. Sabi nila, replete with collusive tendering, bid rigging, price fixing, and routine payment of bribes and kickbacks. So klaro talaga, hindi ito simpleng nakakaawan lang. Organisadong pandarampong gamit yung sistema ng gobyerno.
Nakakalula yung $45 million. Tapos, hindi lang yung pera yun, di ba? Parang yung tiwala ng tao sa sistema, durog din. At gaano ba kalaki usually yung budget ng DPWH? Kaya ganito katindi yung scale ng corruption? Napakalaki kasi. Based dun sa pag-aaral, nung early 90s, mga 28.6 billion per year yung average budget nila. Pero pagdating nung 2008 to 2010, lumubo na sa average na 127 billion per year. Wow! Laki ng tinalon. Oo. At tandaan mo, hindi pa kasama dyan yung mga pondo galing Kongreso, yung mga congressional insertions o pork barrel dati. Plus, yung mga projects ng ibang ahensya na DPWH din ang nag-i-implement. So ang point is, sobrang laking pera talaga yung dumadaan sa ahensya. Kaya malaki rin yung opportunity at yung incentive para sa korupsyon, lalo na kung mahina yung mga kontrol. Sige nga, puntahan natin yon. Kung ganyan nakalala na World Bank mismo nakakita ng institutionalized cartel, ano bang ginagawa sa loob ng DPWH? May mga, internal mechanisms ba sila para balabanan to? Meron naman, theoretically, may tinatawag silang resident ombudsman. Parang unit sa loob ng DPWH na dapat tumatanggap ng reklamo about corruption. Parang internal affairs. Oo, parang ganon. Pero based sa study, mukhang hindi siya masyadong effective. Kasi una, bihira daw magreklamo. Siguro dahil yung perception mahaba yung proseso, nakakapagod, tapos madalas parang walang nangyayari, nakaka-disappoint daw. Tapos kahit yung mismong Office of the Ombudsman ng Pilipinas, di ba na may mandato talagang lumaban sa korupsyon, kilalaan sa kabagalan ng pag-usad ng kaso. Oo, yan yung laging reklamo. Tapos nabanggit din sa pag-aaral, minsan daw depende pa sa sino yung nakaupong ombudsman, kung gaano ka-aggressive yung opisina niya laban sa korupsyon. Okay. Bukod sa ombudsman, ano pa? May nag-check ba ng quality ng mga proyekto? Meron. Yun yung Quality Assurance Unit nila, or QAU. Ang trabaho nila, mag-random check sa projects para masigurado no tama yung quality, nasusunod yung standards. Nakaka-detect naman daw sila ng mga problema. May mga napaparusahan din, like suspension or disqualification ng ilang engineers. Pero may mga limitasyon din ito. Anong mga limitasyon yun? Kasi kung may QAU, bakit talamak pa rin yung quality substitution na sinabi mo kanina? Dapat nahuhuli nila yun, di ba? Well, una, yung scope, sobrang dami ng projects ng DPWH nationwide, di ba? Libo-libo yan. Maliit na fraction lang yung kayang ma-inspect ng QAU regularly. Hindi nila kayang puntahan lahat. Pangalawa, at ito mas importante siguro, hindi nito kayang i-address yung systemic na problema kasi yung QAU tumitingin yan sa technical quality, di ba? Specs, materials, pero yung mga sabwatan sa bidding, yung mga kickbacks, yung influence ng politics sa likod ng project, hindi yun basta-basta madedetect ng technical inspection lang. Okay. So, sa quality lang sila nakafocus. Mostly. Tapos, nabanggit din sa study yung weak capacities of procuring entities. Minsan yung mismong unit sa DPWH na nagpapatupad ng project, kulang din sa kakayahan sa pag-estimate ng cost, paggawa ng design, kaya madali silang maimpluwensyahan or maloko ng mga contractor. At nabanggit mo yung politika kanina, gaano kalaking factor yun? Malaki, lalo na sa local level. Sabi sa source, may mga local officials, congressman, governor, mayor, na direct na nakikialam. Pinipilit kung sinong contractor or supplier ang kukunin para sa project sa lugar nila. Kahit hindi qualified? Posible. O kahit may history ng palpak na gawa. Siyempre, pag may political backing yung contractor, mas mahirap siyang sitahin or parusahan. May isang quote pa nga dun sa study, galing sa isang dating DPWH official, medyo revealing Sabi niya, when Juting was gone, they would now intervene in projects. Ano? Seryoso? Oo, parang sinasabi niya, nung nawala yung isang illegal na racket, sa mga government projects naman bumaling yung iba para pagkakitaan. Grabe! Parang naging alternative business, public works as business? Lihim or culture of secrecy, nabanggit din to sa pag-aaral.
Kahit dapat public information yung mga detalye ng project, minsan daw ang hirap kumuha ng documents or data sa DPW. Transparency issue. Exactly. At yung kakulangan sa transparency, syempre, ginagawang mas mahirap para sa publiko or even other agencies na mag-monitor at magsuri, mas madaling magtago ng kalokohan. Okay, so kung ito yung picture, may systemic corruption, tapos yung internal controls hindi sapat, may political interference pa, tapos may secrecy, ano yung nagiging resulta nito para sa ordinaryong mamamayan? Dito na ba papasok yung sinasabi mong citizen action? Eksakto. Ito yung classic na social dynamic, no? Kapag yung isang malaking institution like DPWH nagkukulang or nagfe-fail dahil sa corruption, hindi naman pwedeng, okay, stop na lang tayo. Yung mga tao mismo, lalo na yung directly affected, sila yung naghahanap ng paraan. Sila yung kumikilos. Yung pakiramdam ng injustice, di ba? Yung nasasayang na pera, yung peligro dahil sa substandard na kalsada o tulay, lahat yan nagiging motivation para sila mismo ang gumalaw. Dito na nabubuo yung mga citizen watchdog groups. Oo. At isang napakagandang example na na-feature sa study ay yung Concerned Citizens of Abra for Good Government, CCAGG. Nabuo sila right after ng EDSA Revolution, 1987. Panahon yun ng pag-asa, di ba? Nagbubukas ulit yung democratic space. Oo, post-Marcos era. Tama. At ang nag-found nito, hindi mga bigating politiko or negosyante, mga ordinaryong taga-Abra. May mga madre, retired engineers, teachers, church workers, mga simpleng residente lang. At ang motivation nila, sabi mismo nila, pagmamahal sa probinsya, love for the province. Nakita nila yung talamak na katiwalian sa mga proyekto doon, so nag-decide sila, teka, tayo na mismo ang magbabantay. Wow, nakaka-inspire naman yon galing sa community mismo. Pero paano sila nagsimula? Anong ginawa nila practically? Nagsimula sila sa mismong pag-monitor ng infrastructure projects. Puntahan nila yung site, titingnan nila, tama ba yung materyales? Nasusunod ba yung plano? Tugma ba yung progress report sa nakikita nila? Very grassroots. Hands-on talaga. Oo, pero hindi naging madali. Sobrang dami nilang challenges na hinarap. Tulad ng ano? Anong mga naging problema nila? Well, una sa lahat, resources. Alam mo na, kulang sa pondo, kulang sa tao, lalo na yung technical expertise. Kailangan nila ng engineers para magsuri ng plano, ng materyales. Nung una nga, nag-aalangan pa silang tumanggap ng funding from outside. Kasi takot sila baka maimpluwensyahan sila or ma-co-op. Kaya nag-impose sila ng strict rule. Bawal tumanggap ng pera or support from politicians para ma-maintain yung integrity at neutrality nila. Mahigpit sila dun. Oo, may kwento pa nga na yung isang madre na member, nag-aambag daw siya from her own small salary as a teacher para lang may panggastos yung grupo. Tapos may isang engineer na taga-Abra na nasa Manila, umuwi daw para mag-volunteer sa CCAG gamit yung sarili niyang ipon. Ganon katindi yung dedication. Wow, grabe yung sakripisyo talagang galing sa puso. Bukod sa resources, ano pa? Ito yung mas mabigat, yung mga threats at harassment. Siyempre dahil nagmo-monitor sila, may mga nadidiscover silang anomalya. May isang kaso na nabanggit sa study, isang kalsada sa Villa Mercedes. Substandard daw yung gawa. Tapos nalaman nila yung kontraktor pala, kamag-anak ng governor noon ng Abra. Nako, delikado yon. Oo, dahil sa mga ganitong pagbubunyag, nakakatanggap sila ng mga banta sa buhay nila. Sabi nga ng isa sa mga founders, we always go in teams because of the threats. Kailangan laging magkakasama sila for safety. Tapos may isang quote doon na talagang tumatak sa akin. Even if we were afraid, we continued. If we will not do this, who will? Grabe, nakakakilabot yun. At the same time, nakakahanga. Imagine mo yung tapang na kailangan para harapin yun araw-araw dahil lang gusto mong siguraduhin na tama yung paggastos sa pera ng bayan. Totoo. At yung kwento ng CCAGG, perfect illustration yan kung paano yung state failure, yung kabiguan ng gobyerno na gampanan yung tungkulin niya, ay nagiging direct trigger para sa collective action ng civil society. It shows how institutional failure mobilizes community-level social structures. Hindi lang to teorya sa libro, no? Nangyari talaga to sa Abra.
Yung sense of responsibility, yung outrage sa injustice, yun yung naging fuel nila para magpatuloy. Sobrang powerful ng example nila. May iba pa bang nabanggit na grupo na gumawa ng similar na work? Meron pa. Briefly mentioned din sa study ang Bantay Langsangan, BL or Roadwatch. Ito naman, initiative na sinuportahan mismo ng World Bank. Para sa NRIMP2 na to, yung kasunod na project. Yung natutuno na sila sa NRIMP1? Parang ganun, dahil nga sa lessons learned dun sa scandal ng NRIP1, na-realize ng World Bank at ng ilang reform-minded officials sa DPW na kailangan talaga ng participation ng civil society sa pagbabantay. Pinungunahan to ng Transparency and Accountability Network, TAN, isang network ng CSOs. Ang interesting daw dito, nagsimula to nung mismong mga taga-DPW at World Bank ang lumapit sa CSOs. Umamin po sila, yes, there is corruption and we need your help. Wow, may pag-amin na. That's a big step. Oo, parang recognition na hindi kaya ng gobyerno mag-isa. Kailangan ng partners outside. May isa pa ata, yung PPS? Oo. Yung Pro-Performance System. Ito naman government initiative under President Arroyo's time. Aim din nito to monitor project performance and quality. At kasama rin dito yung participation ng civil society representatives. So makikita mo, nagkaroon ng trend kahit papano na i-recognize yung role ng citizens sa monitoring. Malinaw. At gusto ko lang i-reiterate, lahat ng detalyeng ito, yung NRIMP1 case, yung powerful story ng CCAG, yung iba pang initiatives, galing lahat to sa masusing pag-aaral ng Procurement Watch Inc. Hindi ito haka-haka lang. Tama. Importante yun. Naka-base tayo sa research at data. Lalo na sa ganito kasensitibong topic. Okay. So, kung ibubuod natin yung napag-usapan natin ngayon para talagang na-dissect natin yung anatomy of corruption gamit yung DPWH as a case study. Nakita natin paano to nagiging systemic, yung iba't ibang modus, no? Mula kickbacks hanggang sa organized na institutionalized cartel tulad ng sa NRMP1. Oo. Tapos, nalaman din natin na yung mga internal controls like QAU, kahit meron, madalas hindi sapat dahil sa scale ng problema, political interference at iba pa. Tama. May limitations. At ang pinaka-importante siguro, nakita natin kung paano yung mga pagkukulang na to, yung feeling of injustice, nagiging spark para umusbong yung mga dedikado at matatapang na grupo ng ordinaryong mamamayan. Tulad ng CCAG, na handang manindigan, magbantay, magsakripisyo dahil sa malasakit sa community nila. Exactly. At dito siguro isang mahalagang tanong para sa iyo na nakikinig. Naging klaro ba yung koneksyon kung bakit nabuo yung mga grupong tulad ng CCAGG? Nakikita mo ba yung direct link sa mga systemic problems at failures sa loob ng isang institution like DPWH sa pinag-usapan natin? Kasi yung pag-intindi sa relationship na yan, how institutional failure breeds citizen action, yan yung crucial takeaway dito. Okay. Ngayong naintindihan na natin itong root cause ng injustice na nagtutulak sa mga tao na kumilos, 'di ba, sa kalsada, sa community. Sa susunod nating discussion, lilipat tayo ng focus. Titingnan natin paano itong laban para sa accountability, para sa pagbabago, nangyayari na rin sa digital world, sa online space. Sisilipin natin yung pag-usbong ng hacktivism bilang isang modernong paraan ng protesta. Oo. At siguro magandang iwanan ka namin ng isang palaisipan. Itong matinding pakiramdam ng injustice na nagtulak sa CCAGG noon na harapin yung panganib, paano kaya ito na mi-translate into action? Paano ito na-e-express ng isang henerasyon na lumaki na digital natives, di ba? Na buhay na sa internet at social media. Yung mga konsepto ng hacktivism, yung pagbuo ng social identity online, at paano to nagiging bagong battleground, yan ang mga susunod nating hihimayin. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa pagsusuring ito hanggang sa susunod.
Magandang pagbabalik sa ating pagsusuri. Nung nakaraan, napag-usapan natin kung paano yung talamak na korupsyon, lalo na yung mga issue na, alam mo, nakita natin sa sources mo tungkol sa DPWH, ay parang nagiging mitya para kumilos sa mga mamamayan. Oo, yung trigger point, kumbaga. Tama. Ngayon, tatalakayin naman natin ang isang medyo makabagong anyo ng protestang yan, ang digital na evolution nito, ang hacktivism. Sisilipin natin kung ano nga ba ang nagtutulak dito, sino yung mga nasa likod nito, at paano ba nila ito ginagawa. Okay, sige. Marami tayong pwedeng himayin dyan. Ang hawak nating mga materyales ngayon, bali halo-halo siya eh. May mga ulat tungkol sa korupsyon dito sa Pilipinas, tapos may mga balita rin tungkol sa mga cyber attack na nangyari kamakailan lang. At saka ilang pag-aaral na tumatalakay mismo sa kilusang anonymous at sa konsepto ng hacktivism. Oo, comprehensive yung sources natin ngayon. Ay talagang himayan ito. Ano pa yung mga psychological at saka social factors na nagko-convert nung nakikitang inhustisya tulad ng korupsyon para maging isang kolektibong digital na pagkilos? At paano ito ginagamit ng mga grupo tulad ng Anonymous para ipahayag ang kanilang pampulitikang mensahe? Malalim-lalim na usapan to. Mukhang marami tayong bubusiin. Okay, sige. Simulan natin. Unahin natin, ano ba talaga itong hacktivism? Kasi base sa mga binasa ko sa sources mo, hindi lang ito basta pang-hack, di ba? Hindi nga. May malinaw na pampulitikang motibo yan. Gumagamit sila ng mga technical skills sa hacking para isulong ang isang social o political na agenda. So parang digital na protesta sa lansangan? Ganun ba? Yung dating... Eksakto. Higit pa sa simpleng panggugugulo o digital vandalism, ang layunin talaga madalas ay disruption, yung pag-istorbo sa normal na takbo ng mga bagay, lalo na ng mga institusyong tinitignan nilang may problema. Tapos, syempre, yung pagpapahayag ng mensahe. At kapag pinag-uusapan ng hacktivism, isang pangalan ang laging lumulutang. Anonymous. na, pamilyar yung pangalang yan. Pero sino ba talaga sila? Kasi parang ang misteryoso ng dating nila, ano? Yun ang isa sa mga katangian nila, actually. Ayon sa mga pag-aaral na kasama sa sources mo, tulad nung kay Mikhailova at sa ulat ng Cobalt, ang Anonymous ay isang decentralized collective. Decentralized? Anong ibig sabihin nun, bale? Ibig sabihin, walang isang leader, walang headquarters, walang formal na listahan ng miyembro. Isa itong maluwag na pagsama-sama ng iba't ibang individual mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagkakaisa sila sa ilalim ng isang ideya o minsan isang simbolo. At ang pinakatanyag na simbolo nila ay yung Guy Fawkes mask, di ba? Yung galing sa V for Vendetta. Nakakatuwa nga kasi sa isa sa mga Reddit thread na kasama sa sources mo, yung tungkol sa mga issue sa DPW. Oo, nakita ko rin yun. May isang user doon na nag-comment lang ng V for Vendetta. Parang automatic, nahikakabit na agad ng tao yung maskara at yung ideya ng paglaban sa sistema, lalo na kapag korupsyon ang topic. Tama. Naging iconic na kasi yung maskara bilang simbolo ng paglaban sa opresyon at saka pagtataguyod ng transparency at social justice, mga prinsipyo na sa puso raw ng ideolohiya ng Anonymous. Ayon pa rin sa pag-aaral ni Mikhailova, yung pundasyon ng kanilang pagkilos umiikot sa pagtatanggol sa kalayaan, sa pamamahayag at informasyon. Freedom of speech, ganyan. Oo. Tapos paglaban sa censorship, pagprotekta sa privacy at pagkontra sa inaakala nilang sobrang kapangyarihan ng estado at malaking korporasyon. Tinitingnan nila ang sarili nila sa isang banda bilang mga modernong tagapagtanggol laban sa inhustisya. May naglalarawan pa nga sa kanila bilang parang electronic bandits o digital Robin Hoods, kumbaga. Interesante. So, hindi lang sila mga hacker na, alam mo, naghahanap ng sakit ng ulo. May pinanggagalingan, may ideolohiya, may ipinaglalaban pala. Pero ang tanong, bakit nila ito ginagawa? Ano yung nagtutulak sa kanila para umaksyon sa ganitong paraan? Dito na ang papasok yung connection sa mga issue ng inhustisya na napag-usapan na natin noon at kitang-kita rin sa sources mo tungkol sa korupsyon. Halimbawa, yung detalyadong pag-aaral ng Procurement Watch Inc. o PWI noong 2009,
Grabe ang mga findings doon tungkol sa DPWH. Oo, naalala ko yan. Matindi yung mga aligasyon doon. 'Di ba? Mga alegasyon ng kickback, bid rigging, at yung napakalaking kontrobersya sa NRMIP, One Project, na pinunduhan pa ng World Bank. Naalala mo ba yon? Tinatayang aabot daw sa 30 hanggang 45 million ang nawala dahil umano sa kartel ng mga contractors, burokrata at politiko. So, malinaw na may tagal ng may anino ng pagdududa sa ahensya niyan. Grabe nga. At yung mga ganyang kwento ng talamak na korupsyon, yun ba yung sinasabi mong nagiging gatilyo? Yung spark? Eksakto, yung perceived injustice o yung pakiramdam na may malaking inhustisyang nangyayari, yan ang nagsisilbing spark. At dito natin maiugnay yung isang mahalagang konsepto mula sa social psychology na nabanggit din sa mga material mo, ang Social Identity Model of Collective Action or SIMSA. SIMSA. Okay. Bagamat hindi natin direktang hawak yung mismong pag-aaral ni Romania at Luke Selt, yung mga pangunahing ideya nito ay malinaw na makikita sa pag-aaral tungkol sa Anonymous at sa mga motivasyon nila. May 4 na susi dito na nagpapaliwanag kung bakit kumikilos ang mga tao ng sama-sama online. Okay. Ano-ano yung 4 na yon? Curious ako dyan. Una, at itinuturong na pinakamahalaga o primary trigger ayon sa ilang pag-aaral na nabanggit sa sources mo ay ang moralidad o perceived injustice. Moralidad. Oo. Kapag ang isang sitwasyong ay lumalabag sa matinding paniniwala o moralidad ng isang tao, halimbawa, yung garapal na pagnanakaw sa kaban ng bayan o yung pagsupil sa karapatan, yun ang unang naguudyok sa pagkilos. Parang may alarm bell na tumutunog sa isip nila na, teka, mali ito. Gets ko. Yung feeling na hindi tama. Tama. Kitang-kita ito sa reaksyon ng ilan doon sa Reddit thread na pinag-usapan natin. Halos nagpapalakpakan pa sila sa balitang may umatake sa website ng DPWH dahil sa tindi ng galit at frustration nila sa korupsyon. Yung galit na yon nagmumula sa pakilamdam na nilalabag ang moralidad at katarungan. So, yung moral outrage ang pinakaugat. Okay. Ano yung pangalawa? Pangalawa ay ang social identity. Kasi hindi sapat na galit ka lang, 'di ba? Oo naman. Ang mga individual ay sumasama sa isang kolektibo tulad ng Anonymous para magkaroon ng shared identity o pagkakakilanlan. Sa pamamagitan ng pagiging bahagi ng grupo, nagkakaroon sila ng pakiramdam ng pagkakaisa, lakas at suporta para harapin yung nakikitang inhustisya. Parang we are in this together na feeling. Ganun nga, yung pagiging decentralized at walang leader ng Anonymous, pati na yung paggamit ng maskara ay nakakatulong pa nga sa pagbuo ng isang kolektibong pagkakakilanlan na hiwalay sa individual. Nagbibigay ito ng anonymity, protection, at nagpapadali sa pagkilos ng walang takot na matrace agad. Makes sense. Kailangan ng kasama. Ano yung pangatlo? Pangatlo ay ang perceived efficacy. Ito yung paniniwala na ang kanilang mga aksyon, kahit online lang, ay may epekto at may kakayahang magdulot ng pagbabago. Na may mangyayari sa ginagawa nila. Oo. Hindi sila kikilos kung sa tingin nila ay wala namang mangyayari o masasayang lang ang effort nila. Kahit na decentralized ang Anonymous, nakita natin sa kasaysayan, tulad nung Arab Spring, kung paano sila nakapag-ambag. Ayon sa isa sa mga sources mo, nagbigay sila ng mga communication tools sa mga protestante at inatake nila ang mga website ng gobyerno para suportahan ang kilusan. Ibig sabihin, naniniwala silang may tunay na impact ang kanilang digital na pagkilos. Okay. Injustice, identity, efficacy. At yung pang-4, nabanggit mo 4 sila. Yung pang-4 ay ang emotion, na kadalasan ay galit, anger, o matinding pagkainis, outrage. Ito yung nagbibigay ng fuel, kumbaga, sa pagkilos, kasabay nung perceived injustice. Yung nagpapaalab. Tama, pero mahalagang tandaan na hindi lang basta emosyon. Kailangan itong maisa konteksto sa pamamagitan ng social identity at perceived efficacy. Kumbaga, yung galit kailangan ng grupo para magkaroon ng lakas at kailangan ng paniniwala na may mararating ang pagkilos. Hindi pwedeng galit ka lang tapos wala kang gagawin o wala kang kasama.
So, ang lumalabas pala dito, based sa mga source mo at sa modelong ito, hindi sapat ang galit lang. Kailangan ng kombinasyon. Yung malinaw na trigger na mali o inhustisya, moral injustice violation, yung pakilamdam na kasama ako sa grupo, social identity, at yung paniniwalang may magagawa tayo, efficacy, na pinalalakas pa ng emosyon. Pag nagtagpo ang mga elementong yan, doon sumisiklab ang digital na protesta tulad ng hacktivism. Eksakto, hindi lang ito basta random na panghahack. May social psychology sa likod nito. Nagiging predictable social psychological phenomenon siya, hindi lang simpleng krimen o vandalism. At yung mga pamamaraan na ginagamit nila online, hindi lang ito basta technical showcase, Ito na mismo ang mensahe, ang kanilang paraan ng pagproprotesta, ang kanilang digital picket line. Oo. Ito na yung expression nila. Isa sa mga pinakakilala at madalas gamitin ay ang website defacement. Ito yung hindi otorisadong pagpapalit sa itsura o laman ng isang website. Yung nababago yung itsura ng site? Oo. Based sa mga nabasa mo sa Convertica at TIA sources, madalas ang iniiwan nilang marka ay isang pampulitikang mensahe, isang slogan o isang imahe na nagpapahayag ng kanilang paninindigan o protesta laban sa may-ari ng website, na kadalasan ay gobyerno o korporasyon. Tulad ng nangyari dito mismo sa Pilipinas, di ba? Nitong nakaraang Setyembre 21, 2025 lang. Grabe yon. Ayon sa mga ulat ng newsbites.ph at politiko na kasama rin sa sources mo, 11 na website ng gobyerno. 19? Ang dami nun! Oo, kasama na nga yun sa DPWH ang sabay-sabay na na-deface. Ang nakalagay daw na mensahe ay may kaugnayan sa mga issue ng korupsyon at paggunita sa anibersaryo ng martial law. At dito natin makikita yung impact. Kahit pa sabihin ng DICT Secretary noon, ayon sa balita, na inconsequential lang daw ang mga defacement na yon at walang importanteng data na nakuha. Parang minamaliit lang. Medyo, pero hindi maiikaila ang simbolismo at ang pampublikong epekto nito. Nagpapakita ito ng kahinaan sa cybersecurity ng gobyerno at nagsisilbing malakas na pahayag sa publiko. Kahit panandalian lang yung defacement, nakakaapekto ito sa reputasyon at sa tiwala ng tao sa institusyon. Totoo yan. Nakakabahala din. At nakakabahala rin ayon sa mga technical sources mo na madalas ang mga defacement na ito ay nagagawa dahil sa mga simpleng security lapses lang, mga outdated na software, mahinang password, o mga kilalang vulnerabilities tulad ng SQL injection o cross-site scripting, XSS, mga basic na butas sa security na na-exploit lang. So parang sinasampal ka na, uy, ang hina ng depensa mo, kasabay ng pampulitikang mensahe. Bukod sa defacement, ano pa ang karaniwang taktika nila? Nabanggit mo kanina. Isa pang madalas na inuugnay sa Anonymous, ayon sa pag-aaral ni Mikhailova at sa ulat ng Cobalt, ay ang Distributed Denial of Service o DDoS attack. DDoS? Ano naman yun? Ito yung paraan para pabagsakin o gawing hindi accessible ang isang website. Ang ginagawa nila, pinapabaha nila ng sandamakmak na traffic o data requests mula sa maraming computers ng sabay-sabay. Parang nagka-traffic jam sa internet papunta doon sa target na website, kaya hindi na siya ma-access ng mga lehitimong users. Okay. Overload, kumbaga. At ang nabasa ko rito, hindi mo kailangan maging super hacker para makasali dito. Yun nga ang isa sa mga dahilan kung bakit naging popular itong taktika sa kanila. Madalas, gumagamit sila ng mga publicly available at madaling gamiting tools tulad ng Low Orbit Ion Cannon o LOIC. LOIC. Oo. Ayon kay Mikhailova, hindi ito nangangailangan ng malalim na technical expertise. Ang susi ay ang dami. Kailangan lang ng maraming partisipante na sabay-sabay nagagamit ng tool na ito para bumaha ng traffic sa target. Dito ulit pumapasok yung konsepto ng perceived efficacy mula sa SIMCA. Konektado ulit. Oo. Kahit hindi ka marunong mag-code o mag-hack, pwede kang mag-download ng LOIC, itutok sa target, at makaramdam na bahagi ka ng isang malaking collective action na may nagagawa para sa ipinaglalaban ng grupo. Nagiging accessible ang paglahok sa protesta. Gets mo? Oo, gets ko. Ang galing ng pagkakakonekta.
Pati yung technical tool, may social-psychological dimension pala. Paano naman yung mga data leaks? Kasi may nabalita rin dyan kamakailan, medyo alanganin pa nga daw. Tama. Meron ding aspeto ng data leaks o paglalabas ng mga sensitibo o kumpidensyal na impormasyon, tulad ng claim na lumabas kamakailan na na-highlight sa BRINSTEC alert na source mo. Yung sa BRINSTEC, oo. May isang threat actor daw na nagbebenta o naglalabas ng database na galing umano sa DPWH. Sabi, naglalaman daw ng libu-libong records ng mga empleyado at iba pang impormasyon. Pero claim pa lang ito, di ba? Importante yun. Tama. Napakahalagang idiin na sa ngayon, ito ay isang claim pa lamang mula sa isang user sa isang cybercrime forum. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa DPWH or DICT tungkol dito. Kailangan ng masusing verification. Okay, malinaw yan. Pero, ang interesante ay yung reaksyon ng publiko. Tulad ng makikita mo ulit doon sa Reddit thread. Marami ang umasa o halos nagdadarasal na sana totoo ito, na sana mailabas ang mga ebidensya ng korupsyon na matagal na nilang naririnig. Grabe yung sentimento, ano? Oo, may mga komentong buti nga sa kanila o sana ilabas lahat ng baho. Nagpapakita ito ng malalim na frustrasyon at pagnanais ng transparency at accountability. Pero ulitin ko, kailangan pa rin ng masusing verification sa mga ganitong alegasyon. Hindi porket may claim, totoo na agad. Malinaw. So may defacement, DDoS at data leaks. Mga sandata nila sa digital na larangan. Pero itong Anonymous, parang napaka-diverse nila, sabi mo. Hindi kaya sila nagkakaiba-iba rin ng pananaw sa loob? Definitely. Yan ang isa sa mga nuances na binanggit din sa pag-aaral ni Mikhaia Nova. Dahil decentralized sila, hindi sila monolithic o iisa lang ang pag-iisip. Maraming iba't ibang tao ang naa-attract sa ilalim ng Anonymous banner. Hindi lang puro techie. Hindi lahat ay mga hardcore hacker, marami ang mga ordinaryong mamamayan, mga aktivista, mga artista, mga estudyante na sumusuporta lang sa advokasya o lumalahok sa mga non-technical na paraan. At dahil dito, may iba't ibang pananaw din sila sa maraming bagay. Tunad ng ano? Anong mga pinagkakaiba nila ng pananaw? Halimbawa, sa etika mismo ng hacking. Hanggang saan ba dapat ng limitasyon? Okay lang ba manirang ng website? Okay lang ba mag-leak ng personal na informasyon ng mga officials? May mga nasa loob na naniniwala sa mas mapayapang paraan, information dissemination, pag-raise ng awareness. Yung mas advocacy lang. Oo. Meron namang iba na mas radical, naniniwalang kailangan talaga ng disruption at pag-atake para magising ang sistema. May debate rin tungkol sa paggamit ng violence kahit na digital lang at maging sa ultimate goal ano ba talagang gusto nilang ma-achieve, revolution ba, reforma o simpleng pagpapahayag lang ng dissent. Napaka-diverse talaga. At kung sila sa loob ay diverse, sigurado pati ang tingin ng publiko sa kanila ay hati rin, ano? Oo naman, sobrang polarized niyan. Para sa ilan, lalo na yung mga critical sa gobyerno o sa mga malalaking korporasyon na tinatarget nila, ang tingin sa Anonymous ay parang mga bayani, mga modern whistleblowers, tagapagtanggol ng maliliit. Kitang-kita yan sa ilang komento sa Reddit na halos sinasamba sila. Yung parang vigilante? Parang ganon. Pero para sa mga nasa gobyerno, sa mga ahensyang naaatake, at sa ibang sektor ng publiko, ang tingin naman sa kanila ay mga kriminal, mga cyber-terrorist, mga vandal na nagdudulot ng panganib at pinsala. Dito siguro pumapasok yung konsepto ng responsible disclosure na nabanggit din sa isa sa mga sources mo, yung National Cybersecurity Plan ng Pilipinas. May pagkakaiba kasi, di ba? Oo, malaki ang pagkakaiba. Yung responsible disclosure, ito yung ethical na paraan. Kapag may nakita kang butas sa security ng isang system, i-report mo muna ito privately sa may-ari para maayos nila bago mo isa publiko. Ang layunin ay makatulong sa pagpapalakas ng depensa. Para mapatch yung butas? Tama. Samantalang ang hacktivism, madalas diretso na sa exploitation o pag-atake para gumawa ng ingay o magparating ng mensahe. Hindi necessarily para tumulong mag-secure. Magkaiba ng motibo at paraan. Oo,
Kinikilala mismo ng gobyerno sa cybersecurity plan nila ang kahalagahan ng responsible disclosure at ang pangangailangang protektahan yung mga tinatawag na ethical hackers o security researchers na tumutulong maghanap ng vulnerabilities sa responsableng paraan. Ibang-iba ito sa motibo at pamamaraan ng hacktivism na ang pangunahing layunin ay pangpolitikang protesta. Okay, medyo malinaw na ngayon ang larawan. So napag-usapan natin ang hacktivism bilang isang anyo ng pampulitikang pagkilos na ginagamit ang digital na espasyo. Sinilip natin ang Anonymous bilang isang pangunahing halimbawa ng decentralized collective na kumikilos dahil sa mga motibasyong nakaugat sa konsepto ng SIMCA. Yung social identity model of collective action. Oh, yun nga. Ang pagtugon sa nakikitang inhustisya o paglabag sa moralidad na siyang primary trigger daw, ang pagbuo ng isang social identity para magkaroon ng lakas at ang paniniwala sa efficacy o epekto ng kanilang mga sama-samang aksyon na pinalalakas pa ng emosyon tulad ng galit. Yung apat na yon, Tiningnan din natin kung paano ang kanilang mga pamamaraang tulad ng website defacement, DDoS attacks, at potential na data leaks ay hindi lang technical acts kundi mga forma mismo ng protesta gamit ang mga halimbawa dito sa Pilipinas tulad ng mga ataking nangyari noong Setyembre 2025. bilang pagbubuod at para na rin sa iyong pagninilay, heto ang isang tanong na susukat sa mga napag-usapan natin. Ano nga ulit yung apat na pangunahing elemento ng modelong SIMCA? Nagpapaliwanag sa motivasyon ng hacktivism, moralidad, injustisya, social identity, efficacy at emotion. At alin sa mga ito ang itinuturing na pangunahing naguudyok o primary trigger para sa pagkilos ayon sa ilang pag-aaral na nabanggit natin? Okay, good question yan para sa mga nakikinig ha. Pause. Nagpakita na ng puwersa ang mga aktivista sa digital na larangan. Nakita natin ang kanilang mga motibo at pamamaraan. Ngayon, ang malaking tanong, paano naman tumutugon ang Estado? Paano dinidepensyahan ng gobyerno ang kanilang mga digital na pader laban sa mga ganitong uri ng pag-atake at protesta? Yan ang magandang pag-usapan sa susunod. Sa susunod nating pagtatalakay, lilipat tayo ng perspektibo. Ating susuriin ang arkitektura ng cybersecurity ng gobyerno at ang mga estratehiya nito sa pagdepensa laban sa mga banta sa digital kasama na ang mga ginagamit ng mga hacktivists. At bilang paghahanda para sa susunod nating usapan, para sa iyo na nakikinig, pag-isipan mo muna ito. Kung ikaw ang namumuno sa pagprotekta sa digital infrastructure ng isang bansa, anong mga pundasyon, prinsipyo at proseso ang iyong itatatag para masigurong matatag ito laban sa iba't ibang uri ng atake, mula sa simpleng defacement hanggang sa mas malalaking banta? Ano yung mga building blocks ng depensa? Oo, tatalakayin natin ang mga konsepto tulad ng Zero Trust Architecture, yung ideya na wag basta-basta magtiwala kahit kanino sa network, parang trust no one, verify everything, at saka yung critical na kahalagahan ng pagkakaroon ng maayos at handang incident response plan o playbook. Gagamitin natin dyan ang mga insights mula sa mga dokumentong tulad ng CISA playbook, mga NIST standards, pati na rin ang sarili nating DICT CERT manual at ang National Cybersecurity Plan 2023-2028. Mukhang exciting din yun. Depensa naman. At bago tayo magtapos sa araw na ito, iiwan namin sa iyo ang isang mas malalim na kaisipan. Habang tinitingnan natin ang hacktivism bilang isang posibleng tugon sa mga lehitimong hinaing tungkol sa inhustisya at korupsyon. Na valid naman minsan yung hinaing. Oo, valid yung hinaing. Pero paano natin binabalanse ang panawagan para sa pagbabago at pananagutan laban sa pangangailangan para sa kaayusan, batas at seguridad sa ating lalong nagiging digital na lipunan? Mayroon bang malinaw na hangganan ang digital na protesta at nasaan ang linyang yon? Isang bagay na sulit pagnilayan hanggang sa susunod nating pagsisid. Magandang pagbabalik sa ating paghimay sa mga isyung ito. Nakita na natin yung problema sa korupsyon, Oo. tapos yung naging digital na protesta, yung hacktivism. Yung reaksyon, kumbaga. Oo. Ngayon naman yung kabilang panig, yung depensa. Paano ba nagtatayo ng pader, ng digital na pader, ang gobyerno? Digital na kuta, mas maganda siguro. Kuta, tama.
Paano nga ba? Kasi siyempre, kailangan protektahan yung mga serbisyo na inaasahan mo. Di ba? So, aalamin natin yung architecture, yung balangkas ng depensa nila. Tama ka dyan. At komplikado yan kasi yung mga banta, iba-iba talaga. Hindi lang isa. Hindi lang. Mula dun sa mga simpleng website defacement na nakita natin sa halimbawa DPWH, 'di ba? Oo, natabalita yon. Hanggang sa mga mas seryoso, yung mga pagnanakaw ng data o kaya yung mga ransomware like naalala mo yung WannaCry. Oo. Malala yun yung sa Lazarus Group ba yun? Yun nga. So, dahil iba-iba yung atake, dapat yung depensa multi-layered din. Kailangan handa silang, tumugon agad pag may nangyari. Na, yun yung reactive. Yung pag may sunog na. Exactly. Pero, mas importante pa nga siguro yung pag-iiwas bago pa mangyari. Yung proactive. Prevention is better than cure? Ganun na nga. So, pag-uusapan natin ngayon yung mga pundasyon yan. Reactive, proactive, at saka paano ba ito pinagsasama-sama sa level ng buong bansa. Okay, sige. Simulan natin sa reactive. Yung pagkatapos na, kapag nakapasok na. Ano nang gagawin? May playbook ba sila dyan? Meron. Nabanggit nga sa sources natin yung model ng CISA, yung Cybersecurity and Infrastructure Security Agency sa US. CISA, okay. Base yan sa standards ng NIST, yung National Institute of Standards and Technology. Ang tawag dyan, Incident Response. Incident response? Parang first aid sa cyber attack? Medyo ganun. Parang action plan talaga. Isipin mo, pag may lindol, may plano ka, di ba? Ganito rin dapat sa cyber attack. Para organisado, para mabilis, para maliit lang yung damage. Okay. Ano yung mga bahagi nun? Sabi mo modelo siya? Oo. Yung CSISA model na galing sa NIST SP 800-61, may 5 phase yan. Una, preparation, paghahanda. Paghahanda mo na. Importante yan. Dito pa lang, dapat may plano na. Sino ba ang in charge? Yung incident manager. Anong tools gagamitin? Paano hihingi ng tulong kung kulang sa tao? Surge support tawag doon. Okay. Saka sino kukontakin sa pulis, sa NBI, etc. Kasama rin dito yung pag-share ng intel, yung cyber threat intelligence. Yung impormasyon tungkol sa mga attacker. Oo, yung mga indicators, yung mga TTPs nila. Tactics, techniques, procedures. May mga programa para dyan like yung AIS ng CISA para mabilis yung palitan ng info. Tapos, yung mga mas advanced, naghahanda rin ng active defense. Mga Honinet parang patibong para ma-monitor yung galaw ng kalaban. Wow. Okay. Pati nga yung DICT cert manual natin, binibigyan diin talaga tong paghanda pace. So, hindi basta-basta sugod lang. Kailangan planado talaga. Ano kasunod ng preparation? Sunod, detection and analysis. Pagtuklas at pagsusuri. Dito mo na alamin kung, may pumasok nga ba? Paano malalaman? Sa pamamagitan ng pag-monitor at pag-a-analyze ng mga logs. Maraming logs yan sa email, sa web browsing, sa server, pati sa mga computer mismo. Yung mga EDR tools, endpoint detection and response. Yung mga software na nagbabantay? Sa logs, bubuo ka ng timeline. Ano nangyari, kailan nagsimula, sino apektado. Tapos, gagamit ka ng frameworks like yung MITRE ATT&CAN para siyang encyclopedia ng mga galawan ng hacker. Para maintindihan yung style ng umatake. Exactly, para makategorize mo, ganitong technique yung ginamit nila. Okay, na-detect na, na-analyze na, so kailangan pigilan. Tumpak. Phase 3, containment. Pagpigil sa pagkalat. Quarantine. Parang ganun nga, i-isolate mo yung mga apektadong systems. Computer man yan, user account o server. Kailangan siguraduhin mong lahat ng na-compromise makontain. Paano ginagawa yon? I-off yung computer? Pwede. Pwedeng i-block yung IP address ng attacker. Pwedeng sa pilitang magpalit ng password lahat. Pwedeng tanggalin mula yung access sa network. Ang goal, putulin yung connection ng attacker. Di na siya makakagalaw palalo. Okay, na-contain na, hindi na kumakalat. Susunod, linisan. Oo, Phase 4, eradication and recovery. Paglipol at pagbawi. Eradication muna. Eradication muna.
Tanggalin lahat ng bakas ng attacker. Virus, malware, mga backbore na iniwan niya para makabalik. Tapos, ayusin yung mga butas, yung vulnerabilities na ginamit niya. Patching, kumbaga. Okay. Linis na. Tapos, Recovery, pagbawi. Ibalik na sa normal na operasyon yung mga sistema. Pero dahan-dahan, kailangan siguraduhin safe na talaga bago ibalik lahat. Hindi na dapat makabalik yung attacker. okay. Mukhang tapos na. Clean up, tapos balik sa normal. May isa pa, at super importante to. Phase 5, post-incident activities. Mga gawain pagkatapos. Yung lessons learned. Kasama yan. Kailangan i-document lahat. Anong nangyari? Paano nag-respond? Anong epekto? Magmi-meeting yung team, saan tayo nagkamali, saan tayo tumama. Para hindi na maulit. Yun ang pinaka-goal. Gamitin yung natutunan para mas patibayin yung depensa at syempre mag-report sa mga kinauukulan. CISA, FBI sa US, dito baka DIC, DICC, NCERT. Tapos, kailangan i-validate na tapos na talaga yung response. Ligtas na ulit. So, itong 5 to, preparation, detection and analysis, containment, eradication and recovery, post-incident, isang cycle pala. At para sa atin na nakikinig, ang mahalaga dito yung organisadong response, mas maliit ang pinsala. Mas protektado yung data natin, mas tuloy ang serbisyo. Sakto. Yan ang reactive side. Mahalaga yan. Pero gaya ng sabi natin, hindi yan sapat. Kailangan din yung proactive, yung pag-iwas. Dito napapasok yung medyo high-tech pakinggan, yung Zero Trust Architecture, ZTA. Ano ba to? Based daw sa NIST SP 800-Tool 7. Zero Trust. Parang ang nega, di ba? Medyo nga. Pero may point yan. Ang core principle kasi, never trust, always verify. Huwag basta magtiwala, laging i-verify. Paano yun? Sa normal na network, pag nasa loob ka na, okay ka na, di ba? Iyon yung luma, yung perimeter security. Yung parang kastilyo, may pader sa labas, basta nakapasok ka sa pader, medyo maluwag na sa loob. Ang problema, pag may nakalusot na isa, piyesta na siya sa loob. Pwede siyang gumala. Gets. So sa Zero Trust, iba? Ibang-iba. Ang assumption sa Zero Trust, laging may kalaban. Kahit nasa loob ka pa ng network, walang safe zone. Kaya bawat request mo na mag-access ng data o system, kailangan mong patunayan na ikaw nga yan at safe ka. Kahit nasa opisina ako, gamit company laptop? Kahit pa. Parang sa building na high security, hindi lang sa main gate may guard. Bawat pinto sa loob, kailangan mo ng access card. At iba-iba yung level ng access mo per room. Wow. Parang ang hirap naman nun sa araw-araw. Hindi ba nakakaistorbo sa trabaho? Yun yung challenge, oo. Inaamin niya ng NIST. Pero ang goal, going seamless pa rin sa user hanggat kaya, pero pahirapan yung attacker. Kasi yung verification, hindi lang password yan. Dynamic yan. Maraming factors tinitingnan. Ano yung mga core ideas nun? Sabi mo may tenets. Marami yon, pero para sa atin, siguro 3 key points. Una, walang tiwala by default. Lahat data, apps, devices, resources yan na kailangang protektahan. Bawat access, verify muna. Okay. Verify muna. Pangalawa, sakto lang na access. Least privilege. Bibigyan ka lang ng access sa kailangan mo para sa trabaho mo. At para lang sa session na yun, hindi pa matagalan. May policy engine na mag-decide based sa identity mo, sa health ng device mo, sa resource, sa oras, lokasyon, etc. Tapos, may policy enforcement point na magpapatupad. Okay, sakto lang. Pangatlo, laging nagmamanman. Continuous monitoring. Tuloy-tuloy ang check. Hindi porket na-verify ka na kanina, okay ka na forever. Palaging may validation. Okay, mas klaro na. Yung never trust, always verify, sistema pala talaga siya. Pero, ba't ngayon lang to naging usapan? Bakit kailangan to ngayon? Kasi nag-iba na yung mundo, 'di ba? Sabi nga ng NIST, hindi na lahat nasa opisina. Marami ng remote work. Oo nga. Gumagamit tayo ng cloud, Google, Microsoft 365. Madalas, sariling device paggamit, BYOD.
So yung konsepto ng perimeter, yung pader, malabo na. Nasaan ba yung pader kung nasa bahay ka nagtatrabaho? Tama. Ang ZTA, bagay siya sa ganitong setup. Ina-assume niya na kahit saan ka, pwedeng may banta. Ang laking tulong nito para pigilan yung lateral movement. Yung paggalat ng attacker sa loob. Oo, kasi kada talo niya sa ibang system, kailangan niya ulit mag-verify. Mas mahirap para sa kanya. Gets? Kaya pala ito mahalaga para sa atin. Kung ipatupad to ng gobyerno, mas mahihirapan yung mga attacker, pati hacktivist, na makapasok at gumawa ng malaking damage. At kung makapasok man, limitado lang ang magagawa nila. Mas maraming pader sa loob. Exactly. Yan ang proactive side. Pero itong dalawa, incident response at zero trust, kailangan nakapaloob sa mas malaking picture. Sa pambansang estratehiya, hindi pwede kanya-kanya lang. Dito na papasok yung pangatlong layer, yung national strategy. Paano naman yun? Paano sila nagtutulungan? Dito pwede nating tingnan yung National Cybersecurity Plan natin, NCSP 2023 to 2028, gawa ng DIT. Meron na pala tayong ganon? Okay. Oo. At una, inaamin ng plano yung tindi ng problema. May data dun from Kaspersky. Grabe yung tinaas daw ng web threats dito sa atin. Mahigit 400% increase 2021 to 2022. Grabe. Yung sarili nating NCERT, National CERT, nakapag-handle ng almost 3,500 incidents in about 2 years. At ano daw yung mga top incidents? Number 1, malware. Virus, mga ganon. Pangalawa, data leakage. Pagtagas ng impormasyon. Pangatlo, mga nahack na website. At ang nakaka-worry, sabi doon, 61% ng targets, gobyerno. Nako, talagang kailangan ng plano. Ano yung mga target ng NCSP? Nabanggit din yata na medyo mababa yung investment natin dati. Oo, kinikilala yun ng plano. Kaya ang goal talaga, gawing secure, resilient at trusted ang Pinas cyberspace. Secure, resilient, trusted, okay? Paano mangyayari yun? May mga specific na actions. Palakasin daw yung NCERT, magtayo ng National Security Operations Center, NCOS. Parang command center yan ng DICT para sa cyber defense ng civilian side. NSOS, okay. Magiging Intelligence Fusion Center para alam natin kung ano yung mga current threats. Situational awareness. So may operation center, may intelligence center. Oo. Tapos nililinaw din yung papel ng iba't ibang certs. May NCERT sa civilian, may defense cert sa military. Para coordinated sila. 2 certs, 3 SOC model daw. May structure na? Ano pa? Yung mga Critical Information Infrastructure o CII, kuryente, tubig, telco, bangko, gobyerno, kailangan magkaroon ng sarili nilang search na kaugnay ng NCERT and SOC. Para lahat kasama. Tapos, gagawa ng National Threat Database, magsaset ng minimum security standards para sa gobyerno, kasama yung data classification, pati yung supply chain security, yung pag-require ng SBOM, Software Bill of Materials. Ano yun? Parang ingredients list ng software? Parang ganun nga, para alam mo kung ano yung mga sangkap ng software na binibili mo, kung may galing ba sa delikadong source o may known vulnerability, at ang pinaka-importante, yung approach, whole of nation, hindi lang gobyerno, kailangan kasama private sector, academe, tayong lahat. Wow, comprehensive nga. May katulad ba to sa ibang bansa? Meron. Yung sa UK, yung Defend as One concept nila sa Government Cybersecurity Strategy, may GCC sila, Government Cyber Coordination Center, parang katumbas ng NSOC-NCN natin. May shared tools din. Ang idea pareho, pagkakaisa, unified defense. So, para sa iyo na nakikinig, itong national strategy parang national immune system ito. Hindi na kanya-kanya, pinagsasama yung lakas at info ng lahat. Ang resulta, mas protektado yung mga serbisyong critical sa buhay natin. Tumpak na tumpak. Yan yung tatlong layer. Reactive response, incident response, proactive mindset, zero trust, at yung unified national effort, national strategy. Yan ang bumubuo ng modernong digital na kuta ng Estado.
Malinaw na ngayon, yung playbook, incident response, yung bagong pilosopiya, zero trust, at yung teamwork ng buong bansa, national strategy. Nakita natin yung mga plano, yung architecture, kung paano dinedepensahan ng Estado ang sarili, pati na laban sa hacktivism. Pero, dapat tandaan natin, hindi to magic, hindi to madali. Malaking challenge yung pag-implement niyan, lalo na yung zero trust. Gastos, teknolohiya, pagbabago sa mindset. At yung datong mababang budget nga, di ba? So, tuloy-tuloy na trabaho ito. Constant improvement, constant adaptation. Oo nga. So, nakita na natin yung tatong sulok. Yung korupsyon, yung reaksyon ng hacktivist, at yung depensa ng Estado. Ang tanong na lang, ano kaya ang kinalabasan pag nagbanggaan na sila sa digital world? Interesting question. At ito yung iiwan lamang palaisipan sa iyo. Habang nagpapatibay ng kuta ang gobyerno, ZTA, National Coordination, ano naman kaya ang ginagawa ng kabilang panig? Yung mga hacktivist ba magle-level up din? Mas sophisticado na rin ba ang atake nila? Hindi na lang defacement o DDoS? O baka may ibang laban na mabubuo? Parang walang katapusang laro ng pusa at daga ba ito? Magandang tanong yan para paghandaan natin yung huling bahagi ng ating serye. At yan nga, ang mga tanong na yan ang magdadala sa atin sa epilogo. Sa susunod, pagsasamahin natin lahat ng napag-usapan, korupsyon, protesta, depensa, para tignan kung ano na bang estado ng digital na tunggalian ngayon at sa hinaharap. Hanggang sa muli. Okay, magandang pagmabalik sa ating huling session para sa season na to. Sinundan natin yung kwento mula sa mga aligasyon ng korupsyon, di ba? Tapos yung naging digital na protesta hanggang sa pag-set up ng National Cyber Defense. Oo. So ngayon, siguro ang goal natin, pagtagpi-tagpiin lahat to para mas maintindihan natin itong parang walang katapusang laban sa digital world. Tama. At siguro habang ginagawa natin yan, ang malaking tanong para sa'yo, para sa ating lahat na nakikinig, ano ba talaga sinasabi nitong paikot-ikot na sitwasyon? Yung, alam mo yun, systemic na korupsyon, tapos may ganting digital activism, tapos yung Estado palakas ng palakas yung cybersecurity, ano nga yung ibig sabihin nito para sa future, sa pamamahala, tsaka sa protesta? Okay, sige, umpisahan natin. Sa mga napag-usapan natin dati, parang ang linaw nung connection pag may malawakang korupsyon sa gobyerno, specifically, yung DPWH yung naging example natin, di ba? Yung DPWH. Doon nag-uumpisa yung parang matinding sama ng loob, yung feeling of injustice. Oo, grabe. At hindi biro yung pinag-usapan natin sa DPWH, ha? May history talaga yan yung mga alegasyon ng suwalan, kickbacks sa buwatan. Isipin mo, yung budget nila, grabe yung tinaas. Mula 28.6 billion average per year noong 90s, naging 127 billion average per year na mga 2008 to 2010 yun. Tapos, andyan pa yung NRIMP-1 project, yung may World Bank loan pa. Oo, naalala ko yun. Estimate doon, 30 to 45 million dollars yung posibleng nawala dahil daw sa kartel. Tapos pati yung mga appointment noon, di ba may mga questions din? So itong mga ganito, dito talaga nang gagaling yung frustration. At matagal na to, hindi lang kahapon nagsimula. Naalala natin yung CSCAG, di ba? Concerned Citizens of Abra for Good Government. Oo, yung post-EDSA group. Nabuo sila 1987 pa. Sila yung parang nagbantay talaga sa mga proyekto bilang response din sa korupsyon. So, yung pakiramdam na yan, nung inhustisya, malalim talaga ang ugat niyan. At yan nga, yan yung parang nagiging trigger Kapag nararamdaman ng mga tao na, teka, hindi tama to, naghahanap sila ng paraan. At dito na pumapasok yung digital age, yung digital collective action. Yung mga hacktivist groups. Oo, tulad ng Anonymous for example. Based dun sa isang source natin, yung motivations nila madalas, laban sa censorship, para sa free information, tapos laban sa injustice. Yun yung pinaka-common. Tapos yung approach nila, disruption daw, hindi destruction. Nila, leaderless, bukas sa kahit sino, yun yung nagbibigay sa kanila ng parang flexibility. At eto na yung connection sa Setyembre 2025 incidents. Yung pag-deface ng ilan ngayon? 19 government websites? Tama, 19. 4 na national tapos 15 LGU portals.
Tapos may kasama pang alegasyon ng DPWH database leak. Lumabas sa BRINSTEC alert, tapos pinag-usapan sa Reddit. Oo, medyo mainit yun. Although, may report na dinedeny daw yun nung grupong Anonymous Philippines mismo. Pero, kinumpirma naman ng DICT na may minomonitor silang person of interest. Siyempre, At natural lang pag may ganitong mga pag-atake. Anong response ng state? depensa. Kailangan nilang mag-react, palakasin yung defenses nila. So, dito na pumapasok yung mga plano nila. Yung National Cybersecurity Plan 2023-2028 ng DICT. Yung NCSP? Oo. Tapos yung pag-adapt nila ng mga best practices like CISA playbooks para sa incident response at yung concept ng Zero Trust Architecture, yung ZTA. Yung never trust, always verify. Exactly. Yun yung basic idea. So, laging kailangan i-authenticate, i-authorize. At dito mo makikita yung yung cycle, paulit-ulit na cycle. Korupsyon, nag-lead sa feeling ng injustice. Yung injustice nag-fuel ng digital protest like hacktivism. Yung hacktivism nag-force sa state na palakasin yung cyber defense. Tapos, malamang, uulit lang ulit. Parang walang katapusan nga. Mula nung CCAAG pa nga noon, di ba 1987, hanggang sa response ng DICT noong 2025 gamit yung ZTA at NCSP, yung pattern, kitang-kita dun sa mga sources natin. Parang sayaw nga. Pero teka, kung sa'yo to, parang hindi pantay yung partners, asymmetric. Paano mo i-describe yung magkabilang side? Unahin natin yung mga hacktivist. Sige, yung mga hacktivist groups, based sa sources, sila fluid, pabago-bago, hindi centralized. Decentralized. Oo, decentralized. Walang formal leader, anonymous. Kaya ang bilis nilang kumilos mag-adapt. Yung methods nila, hindi naman kailangang sobrang high-tech palagi Oo nga, nabanggit yun. Website defacement, DDoS, attacks, yung pambabagsak ng service. Tapos, pag-exploit ng mga butas, vulnerabilities, like SQL injection, cross-site scripting. Basic, pero effective para makuha ng atensyon. Tapos may mga tools na madali lang gamitin, di ba? Yung LOIC. Yun, Low Orbit Ion Cannon. Kahit hindi ka super expert, pwede mong gamitin. Ang importante sa kanila, yung impact, yung disruption. So ganun sila kabilis, ka-flexible. Yung state, yung gobyerno, paano sila lumalaban dito? Sila yung malaki, organized, pero parang mas mabagal. Ayan yung asymmetry. Yung depensa ng state, by nature, structured. May hierarchy, may proseso, may burokrasya. Ang design niyan para sa overall protection, hindi necessarily para sa bilisang reaction sa mga ganitong klase ng atake. May mga specific team sila, di ba? Oo, may NCERT, National CERT ng DICT, sila yung frontliners. Tapos may coordination sa ibang agencies through NCIAC. Gumagamit sila ng standard procedures like yung CISA playbooks. Step-by-step yun, mula preparation hanggang recovery. At yung ZTA. At yung ZTA. Prinsipyo yon para pahirapan yung mga gustong pumasok. Least privilege access, continuous monitoring. Pero dahil nga structured, hindi kasing bilis mag-pivot kumpara sa mga maliliit, agile na grupo. Kaya nagiging parang habulan, cat-and-mouse game. Exactly. Mag-a-adjust yung activist ng tactics, tapos mag-a-update naman yung state ng depensa. Nakita natin yan sa goals ng NSCP, i-secure yung GovNet, mag-build ng threat database. Tuloy-tuloy na laban, pero magkaiba talaga yung approach. Asymmetric battlefield nga. Oo nga. At dito may isa pang layer yung interpretation. Paano tinitignan ng bawat side yung mga nangyayari? Tama. Kasi 'di ba sabi ni DICT Sec Aguda, inconsequential lang daw yung mga defacement, parang maliit na bagay lang. Para sa state, oo. Siguro technical glitch lang na aayusin, pero para sa mga aktivista at sa iba na sumusuporta sa kanila. Iba ang dating. Iba. Malakas na symbolic victory yun. Paraan para masabi na, kaya namin kayong abutin. Way din para i-broadcast yung message nila, yung issue. Nakita natin sa Reddit comments, di ba? May mga, salamat hackers, deserve. Oo, may ganun nga. Siyempre, opinion lang yun ng ilan, pero pinapakita nun na may ibang perspective. Hindi lang siya technical issue.
So may mas malalim na meaning pala, hindi lang hacking at defense. Oo, kasi ang nangyayari, parang nililipat lang sa bagong arena yung mga lumang laban. Yung laban for transparency, for accountability, yung mga pinaglalaban ng CCAGG noon sa Abra, yung pagmomonitor ng projects. Nangyayari na yun sa servers? Parang ganun na nga. Sa mga government servers, sa mga database, nag-shift lang. Mula sa physical protests like EDSA na na-inspire sa CCAGG, papunta sa digital actions like yung mga ginagawa ng Anonymous. Pero yung core issue, madalas pareho pa rin. Accountability, good governance. Ang battlefield lang ang nagbago. Nasa cyberspace na. Kung ganun, paano natin to ilalagay sa mas malawak na picture? Anong sinasabi nito about society today? Pwede nating gamitin yung iba't ibang lenses or theories. Sa political theory, ito yung classic tension between state power and state accountability. Yung kapangyarihan ng gobyerno versus yung obligasyon niyang maging transparent. Okay. Sa social movement theory, makikita natin yung evolution ng protest tactics. Paano ginagamit yung technology, yung code, yung internet bilang bagong tools for dissent. Makes sense. At sa strategic studies, clear example ito ng asymmetric conflict. Labanan ng di pantay. Hindi pantay sa resources, sa tactics, sa structure. Pero ngayon, ang setting, digital realm. So yung core struggle, andun pa rin. Pero yung means and methods, tsaka yung venue, nag-iba na. Nasa digital frontier na tayo. Ang linaw ng pagkakabuo. So, meron tayong cycle. Corruption leads to digital activism, which leads to stronger state cyber defense. Tapos tong conflict na to, asymmetric. Nagaganap sa bagong digital na larangan ng protesta at kontrol. Mula DPWH issues at CCAGG noon hanggang anonymous actions at DICT response ngayon using NCSP, ZTA, kitang-kita yung pattern. Oo, at habang tinitignan natin lahat ng sources na to, may parang lumulutang na tanong eh. Hindi siya explicitly discussed pero parang natural na kasunod, yung tungkol sa future. Ano yon? Paano kaya mababago itong dynamic na to ng mga parating pang technology? Like artificial intelligence, AI. Nabanggit yan sa DICT CERT manual, di ba? Yung WebInt, Web Intelligence. Gamit for online info gathering? O kaya yung mas sophisticated cyber weapons. Yung mga ginagamit daw ng mga bigating grupo like Lazarus Group or yung mga state-sponsored actors. Paano nito iibahin yung laro? Yung habulan, yung laban between ordinary citizens pushing for change gamit ang tech at yung state trying to protect its systems and authority. Lahat to sa digital world. Ano kaya ang magiging itsura nun? Wow! Malaking tanong nga yan. At siguradong yan ang magiging focus ng mga susunod na diskusyon, hindi lang dito, kundi sa mas malawak na society. Grabe. Maraming salamat sa paghimay natin itong complex pero sobrang importanteng topic. Salamat din. Ang malinaw, tuloy ang laban para sa accountability. At sa labang ito, parang code ang bagong lengguwahe ng dissent, tapos cybersecurity naman ang bagong shield ng Estado. Dito na nagtatapos ang ating pagsusit para sa season na ito. Maraming salamat sa pagsama ninyo. Hanggang sa muli.